Ayaw na natin magkwento sapagkat yun nga ay mukhang nakakasakit tayo ng ibang damdamin na hindi ko gusto, na nananakit ng damdamin ng kapwa. Isang linggo na hindi naman tayo makapagsisinungaling. Isang linggo na po tayong humingi sa inyo ng dispensa dahil tayo po ay kalmado at wala na po tayong kwento. Isang linggo na. Yes, good morning sa inyong lahat at nakaka-miss na rin kayo at kamusta kayo lahat dyan? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ang daming balita sa news. Pero yun nga, kung napansin nyo ay halos isang linggo na po akong medyo tahimik. Hindi na po tayo nagkikwento. At umiiwas din tayo ngayon sa mga news kasi sabi ko nga kaya naman tayo kumalma nung isang linggo na at nananahimik sa mga kwento kasi sabi ko nga parang marami tayong nasasaktan sa ating mga kwento. Kaya nga sabi ko, teka, kalma muna tayo, wag na muna tayo magpadala ng emosyon. Kasi siyempre nakakakonsensya din kung tayo ay nananakit ng mga inosenteng tao. Kaya ngayon umaga po ay tayo po ay bumabati sa inyo at nagsasabi din na kung meron po mga lumalabas na mga kasi nabasa ko kanina na naman, unang basa ko wala daw akong tigil sa pagkwento. Alam niyo naman isang linggo na akong tahimik. Isang linggo na po tayong hindi na po nagkikwento at na-explain ko nga ito kung bakit. Pero ganun pa man, i-explain ko ulit na tayo po ay nananahimik ng isang linggo na. Ayaw na natin magkwento sapagkat yun nga ay mukhang nakakasakit tayo ng ibang damdamin na hindi ko gusto, na nananakit ng damdamin ng kapwa. Kaya again, hindi po totoo yung mga lumalabas na chismis na tayo po ay tuloy-tuloy pa rin daw nagkikwento. Alam niyo naman na isang linggo na akong quiet, kalmado. Pag nagkikwentuhan tayo dito ay sa mga bagay-bagay na lang na pang araw-araw. Hindi ko na po hinuhugot yung mga nakaraan. Katulad ng mga huling linggo na tayo po ay nagkikwento ng mga masasama ng loob, mga lumang kwento ng hinanakit. Kaya yun lang, pinapaalala ko lang po sa inyo, baka madala kayo sa mga pagbibintang ngayon na sinasabi hindi pa daw ako tumitigil na pagkwento. Isang linggo na hindi naman tayo makapagsisinungaling. Isang linggo na po tayong humingi sa inyo ng dispensa dahil tayo po ay kalmado at wala na po tayong kwento. Isang linggo na. Pero hindi naman ibig sabihin hindi na tayo pwede kamustahan at yun nga ang ginagawa ko itong huling isang linggo ay kinukumusta ko na lang kayo sa bawat lugar niya sa Pilipinas. Kaya I'll see you soon at good morning sa inyong lahat at have a nice weekend. It's a Friday. Yes, it's a Friday. Have a nice weekend po sa inyong lahat. Thank you. Bye-bye. Sa mga tao na gustong bawal na itong nagkikwento kasi wala akong nababasang wala akong nababasang masama sa pagkwento ng mga nakaraan. Gawin natin batas ito. Kaya kung gusto niyo akong ikulong, gawin niyo munang batas kasi para naman kayong gusto niyo akong ikulong wala kayong batas. Gawa mo na kayong batas na bawal pa lang magkwento ng mga nakaraan. Diba? Para maliwanag din sa tao na tayo, bawal tayo magkwento.
sa Republika ng North Korea na to. Palitan na natin yung pangalan ng Pilipinas. Sabihin na natin, Republika ng North Korea. Kasi marami na palang bawal dito. Ay, kami naman, madali naman sumunod pag may batas na. Gawin natin batas yan. Kaya sabi ko, anong pagkaiba ng pagkikwento ng saloobin at ng libel? Ang libel po ay paninirang puri. Yan po ay gumagawa kayo ng kwento na hindi totoo. Magawa kayo ng mga akusasyon na hindi totoo. O bigyan ko kayo ng perfect example na lang. Sa Makatuwid, dun sa mga pilosopo Tasyo. Sa Makatuwid, si Amy Marcos ay libel yung sinabi niya. Oo. Yun. Ganun yun eh. Ganun kasimple. Si Amy Marcos nagkwento ng saloobin. Marami ang nagsasabi na ginawa daw niya to para sa bayan. Pero tandaan niyo, Amy Marcos nagkwento ng ayaw na natin magkwento sapagkat yun nga ay mukhang nakakasakit tayo ng ibang damdamin na hindi ko gusto, na nananakit ng damdamin ng kapwa. Kaya again, hindi po totoo yung mga lumalabas na chismis na tayo po ay tuloy-tuloy pa rin daw nagkikwento. Alam niyo naman na isang linggo na akong quiet, kalmado. Pag nagkikwentuhan tayo dito ay sa mga bagay-bagay na lang na pang araw-araw. Hindi ko na po hinuhugot yung mga nakaraan. Katulad ng mga isang linggo na, hindi naman tayo makapagsisinungaling. Isang linggo na po tayo humingi sa inyo ng dispensa dahil tayo po ay kalmado at wala na po tayong kwento. Isang linggo na. Pero hindi naman ibig sabihin hindi na tayo pwede kamustahan at yun nga ang ginagawa ko itong huling isang linggo ay kinukumusta ko na lang kayo sa bawat lugar niya sa Pilipinas. Kaya I'll see you soon at good morning sa inyong lahat at have a nice weekend. It's a Friday. Yes, it's a Friday. Have a nice weekend po sa inyong lahat. Thank you. Bye-bye.